Hello mga momshies! Ngayon naman ang pag-aaralan natin kung ano-ano nga ba ang annual compliances ng isang non-VAT online seller. So dito, nakauna natin dito is yung sworn declaration of gross remittances for 2025. Annex A po yung gagamitin natin na annex or yung form. So, yung sworn declaration, ito po kasi ay nire-renew every year. So, kung ayaw mong makaltasan ng withholding tax at less than 500K, ang tingin mo magiging sales mo for 2025, magpasa ka ng sworn declaration. Pero kung ayaw mo nang magpasa ng sworn declaration for 2025, pwede mo na tong skip. Ayan. So, ang pagpapasa nga pala nito ay starting January 1 hanggang January 2025. So, physical siya pinapasa sa BIR. Next naman yung ating percentage tax. So, magfa-file na tayo ng fourth quarter percentage tax. Ang laman nito is yung sales natin ng October to December. Tas 2551Q po yung ating gagamitin na form. Starting January 1 hanggang January 25, yung pag-file po nito. So, due date, January 25. Pwede itong gawin online. Next naman yung ating inventory list and notarized sworn declaration, Annex D. So, inventory list, soft copy po ito na nakasave sa USB o kaya naman sa inyong DVD-R. At ito po, magkasama itong pinapasa physical sa BIR. January 1 to January 30 po yung submission po nito. Last day ng submission is January 30, 2025. Ayan. Next naman is yung ating annual income tax. So, kumpirme kung saan ka pasok dito, yun yung gagamitin mo na form. Pag mixed income earner ka, BMBE itemized 1701 yung gagamitin na form. And then kapag 8% OSD naman, 1701A naman yung gagamitin mo na form. So, ano ang laman nito? Yung January to December na sales mo na ng 2024. So, buong sales mo ng 2024 ang laman ng ating annual income tax. January 1 hanggang April 15 po ito pinapasa. Last day ng submission is April 15. So, usually yung iba, etong annual income tax, April na lang nila pinapasa. So, January, yung ating mga susunod na filing, and then next yung ating annual income tax sa April. Tapos, kung meron ka namang kinlaim na tax credits, so yung 2307, magpapasa ka rin or mag-a-attach ka rin nung tinatawag natin na SAUT. And then yung EAFS. Ayan. So dito, eto pa nga pala yung financial statement. Yung financial statement, ang gumagawa lang nito is yung mga naka-BMBE and itemized. Yung financial statement, attachment po ito dito sa ating annual income tax. So, pwede din po itong physical or annual ipasa sa BIR. Ayan. So, dito, ginawan ko na ng um, pinagsama-sama ko na or inayos ko na siya per tax rate. Para sa 8%, eto yung mga kailangan nyong gawin, ayan, sa January and then sa April. Ayan. Next naman, for OSD, ang nadagdag lang dito is yung percentage tax. Kung mapapansin nyo dito kasi sa 8%, walang percentage tax. Kasi kung ganito yung COR nyo, itong isa natin, ayan. Kung ganito ang inyong COR, income tax lang yung mga nakalagay. So, hindi mo na kailangan pang magpasa ng percentage tax. Ayan. Or mag-file ng percentage tax. So, usually, kapag ganito ang COR, 8% po yan. Individual income tax lang yung nakikita. Isang quarterly, isang annually. Next naman, mga momshies, is yung sa OSD. Sa OSD kasi, ganito yung kanilang mga COR. Isang income tax at dalawang income tax at isang percentage tax. Isang annual income tax, isang quarterly income tax at isang percentage tax. Kaya ganito yung compliances. Ayan. Annual compliances nila. Percentage tax, fourth quarter, inventory list, notarized, and then notarized sworn declaration annex D, then annual income tax.
Tapos ito, kung meron kayong kinlaim na tax credit. Next naman sa BMBE and itemize, ang nadagdag naman dito is yung financial statement, ayan. So, ayan yung ating mga, annual compliances per tax rate, mga momshies. Sana may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Kung meron kayong question, suggestion, and correction, i-comment nyo lang po dyan. Again, ito si Mami Chris. Ang mga tinuturo ko dito ay tungkol sa BIR ng mga online sellers at paano maging seller dito sa TikTok and sa Orange app. So, kung gusto niyo ng mga gantong contents, i-follow niyo lang po ako. So, thank you mga momshies!